Chairperson, Federation of Free Workers President, Attorney. Good afternoon, si Rajuman Lourdes. Ay, Ma'am Lourdes, magandang hapon po. Dapat ba magsaya? Dapat ba dapat ba magsaya sa buhay? 85? Attorney, dapat ba magsaya sa 85 pesos? Ay, magandang balita yan. Wini-welcome yan ng Federation of Free Workers. At syempre, yan po ay makakatulong. Palagay namin makakatulong sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. At least, almost kalahati na tayo dun sa hinihingi natin na 200 pesos. So gusto sana namin na buo yung 85 pesos na binigay pero installment pa rin. So hindi pa rin yan makapagpahinto sa mga manggagawa na ituloy yung kanilang lobbying para sa 200 pesos wage hike. Attorney, sandali ano yung basihan ng 85? At bakit sa 2 tranches, bakit hulugan? Tama po, tama. Sana isang biglaan na lamang at makakatulong ng mabilis sa pangangailangan ng ating mga manggagawa. Ganun pa man, grasya pa rin yan, Ma'am Lourdes. At marami rin ang masaya dyan, 85 pesos din. Although 60 pesos lamang ang ibigay sa July. So, yung ating mga manggagawa, alam ko, marami pa ring employer na kayang-kayang ibigay, kaya yung ating mga manggagawa ay organisa natin at ini-encourage natin na mag-organisa ng union para hindi na maghintay sa gobyerno, magkaroon sila ng kapangyarihan na makipag-collective bargaining negotiation sa kanilang employer sa loob ng pagawaan na hindi naghihintay ng wage order. So 60 pesos, 60 pesos din yan. So, at makakatulong. Attorney, sandali. Paano ho kaming mga nasa probinsya? Ang laki na nga ng sahod nyo sa Maynila, may dagdag na naman kayong 85 pesos. Pag kami sa probinsya, 20-20, 10-10 lang. Huhulugan pa ng isang taon. Yun ang isang dapat i-address ng ating pamahalaan na Ma'am Lourdes, Kasi mas kung malayo ka dito sa Metro Manila ay mas bumababa at mura ang iyong sahod. Lalo na doon sa Mindanao, doon sa Visayas, at doon sa North, mababa pa rin ang sahod. So, yung ating may problema kasi Ma'am Lourdes dito sa ating wage scheme sa Pilipinas na regional na at ito po ay hindi pabor sa mga manggagawa. Tingin namin ay very discriminatory, lalo na doon sa mga malalayong probinsya natin. Mas malayo ka sa Metro Manila, mas mura ang iyong sahod. Pwede ba yun na dahil malayo ka sa Metro Manila ay iba ang pagtingin sa'yo o iba ang sikmura mo? So, yun ang kahirapan. Kaya gusto namin po na i-review ng ating gobyerno yung ating regional wage boards at yung ating Republic Act 6727 na noong 1989 ay ginawang regional yung pasahod sa mga manggagawa sa Pilipinas. So panahon na baguhin ito ng ating Kongreso. At ang unang hakbang dyan, palagay ko, Ma'am Lourdes, ay yung 200 pesos wage hike para hindi lamang ang Manila, kundi kasama na rin yung ating mga kababayang manggagawa sa ibang lalawigan, sa malalayong lugar. Pero attorney, sa 200 na hinihirit natin, baka sabihin ibawas ng 85 pesos. Pwede naman dito sa Metro Manila. Wala namang problema niyan at maaring ibawas yan kung dito sa Metro Manila. Pero sa palagay namin, kung para hindi magulo ang ating usapan, ay gawin ng general, general 200 pesos. Kasi yung minimum wage naman ang pinag-usapan dito Yung 200 pesos ay isang basong kape lang yan ng ating mga kapitalista sa sanda, sa mga coffee shop. So kayang ibigay yan. Huwag na nilang dalhin sa Singapore para manood kay Taylor Swift,
Okay. Manood, pupunta sa Chicago para manood ng basketball na Amerikano o yung National Basketball Association. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Thank you. Napakalaking tulong din po sa amin to. Kasama kayo Thank sa you, mga nag-lobby para dito. Maraming salamat, Attorney. Thank you. Thank you, Ma'am Lourdes, at mabuhay po kayo. DZXL. Si Attorney Sunny Matula.